pangyayari. Samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Bubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Arise Party List, BLD Hometel, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Bagong Henerasyon Party List, ang Party List kan Pamilyang Pilipino asin kan mga solo parents, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Sarong uran-uran na pagkaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Although di lang sabi kabikulan natin tagurang kahit lang po sa kamay nilaan, sobrang init Anyway, Diyos maray na pagkaga po sa Bicolandia, Diyos maray na pagkaga di po sa probinsya ng Sorsogon, dirisiring man sa syudad ng Sorsogon. Sa satuyang mga lideres ng satuyang syudad, Diyos maray na pagkaga giraray. Kamusta ang satuyang mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Kasuhapon grabe init ang balita Ano pa paro na masasabi mo sa balita kasuhapon na grabe ang trending nationwide, bakulang nationwide, all around the world ang nangyari nga kasuhapon. So anyway, ang topic tango niyan, ano po ang sa inyo magiging opinion particularmente sa pagka-aresto po kan dating Presidente Rodrigo Duterte kasuhapon. Makatarungan ba o sadya lang na kaipuhan talaga magsunod sa sistema kan panggogobyerno kan Pilipinas, siringman ang pagtatao ni justisya para po duman sa mga nasawi sa War on Drugs program po kan dating administrasyong Duterte. So mga kaibigan, mga amigo, mga amigas, magkiribanan po kita sa giraray sa programang Kasama Mo si Jojo, of course, di lamang po yan sa Bicol TV Sorsogon. But before that, good morning po sa lahat po ng ating mga sponsors, particularmente po ang Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa number 131 sa Balota. Siringman sa gabos na taga Talisay, taga Bitano, taga Sampaloc, didi po sa magkataraning sana ng mga barangay amo yan permita na agihan mo niya na mga aldaw na ini. Anyway, sa tuyang mahal na mayor asin nila kan syudad na si Mayor Esther Hamor, kaibanan po ang sayang Vice Mayor Eric Juneda. Good morning. Sa gabos po na membro po sa 8 city councils, syempre headed by Vice Mayor Eric Juneda, kay Councilor PJ Rabanilla, Councilor Brian Pingol, Councilor Manay Matipor Digon, and Councilor Rinalyn May Duca. Good morning. Dito po yan sa West, and sa East naman po si Councilor Madam Tess Hamor Gonzales,
and Councilor Magda Rabanilla, Councilor Councilor Mark Jason Hamisola, of course, at siyempre kay Councilor Lester Lubiano. At hindi naman po sa Distrito Canbacon, sa Panginoon siyempre kansayin ng Muse sa nag-iisang babae, dyan po sa Distrito Canbacon, kay Konsihala Bemjoneda, kay Councilor Danny Diladya, Councilor Ray Talantad, at ang abogado ng bayan na si Councilor Glenn Olbes. Siringman, Diyos maray na agaman po sa satuyang mahal na Gobernador Edwin Bubuyamor, siringman kay Vice Governor Junjun Escudero, sa mga pag-urupod ninda sa panlalawigan, sa mga board members sa duwang distrito, first siringman sa segundo distrito kan probinsya kan Sorsogon. Diyos maray na aga po sa Induga boss. Ay, naano ako sa balita talaga na pangyayari kaswapon. Ha? May wara man kita kayan talaga may himo. Ha? Sabi ko nga ni, may gobyerno. Ha? May gobyerno kita dito sa Pilipinas na kaya nakaipuhan noon na siguro magtagasunod man kita. Kung dahil ng gobyerno, masi kung saan na po napakatong Pilipinas. Although, may kasabihan nga ni, sa English, na the government of the people, by the people, and for the people. Bako kunta sana pagpara malion ang kahulugan sa ano na yan, sa nubheto kan pigsasabi ko na the government of the people, by the people, and for the people. Anyway, pag binikol mo yan, medyo kung tatawan mo tabi ini na maraot, nakahulugan, maraot na impression, ang tulong na yan na manugod po sa gobyerno talindi po sa Pilipinas. Ang mangyayari, again, ini base lang yan sa opinion ko. Pag sinabi natin sa maraot na opinion, let's say put ito na idiomatic expression na lang tabi, the government of the people. Ang of, dagdagan mo sa F, of, O-double-F, the of. So ibig sabihin, the government of the people. Ibig sabihin ngayon, pag binikol mo, ang gobyernong halion ang tao. Magayon rin niya, ini po na pigtataram ko. Saro ini sa dili kung malingawan, na lecture sa muya, kan panahon pa na naging teacher ko tabi, ang ngunyan tabi, saro po sa pigi-idolo ta, na media commentator, media journalism, na si Sir Armando de Matera. San amin na naging teacher ko sa values ba ini o social studies, andam po sa Sorsogon National High School. Government of the people. Ang gobyerno haliun daa ang mga tao. By the people, haliun. Ibahon tama ng spelling san by the people. Ang by imbes na by, dagdagan ta naman siniyo. B-U-Y, by the people. Bakalon ang tao. Yan ang mga natin sa mga yan ba gusto ko bagay na may nag-i-interact sa tuya ng mga araw kayo na mga panoramato na duwa na yan government of the people, by the people, ang pantulok for the people. Imbis na F-O-R, ano butang ta sa for the people, gibuon ta naman na P-O-O-R, P-O-O-R, for the people. Papobrehon ang mga tao. Ayan, nabilog na. At hagan taman sinimpresyon ng kaulugan yan. The government of the people, by the people, and for the people. Sa maling istorya, ang gobyernong halion ang tao, bakalon ang tao, asin patiuson ang mga tao. Ayan. Good morning tabi kay Ma'am Ed Bolano. Natabuno na sa tayo ayan din nahanap ko sulag tayo yan. Iyo ang marayon hindi sa programa tata, medyo nakakapagtaw kita ni maski po paano mga black opinion, green opinions, and white opinions. Sa inka mo dyan sa black, white, and green opinions. Pag sinabi natin green opinions, yun ang pigtataramta na ang kaisipan ta medyo pwede tang ilihis kiliit.
asin ang black opinion, iyo tabi ni ang opinion na kontra duman sa mga subjective issues na igwa kitang nyan. Asin ang white opinions, plain sa nakita magtatao ng opinion. So again, good morning tabi sa Kuya Brother dyan po sa Barangay Talisay, kay Jose Melchor Lascano, si Bok, kung mas sikat din sa dyan sa Talisay. The government of the people, by the people, and for the people. Sa black opinion nga ni, sabi ko nga ni, isopres naman ko kaulugan kayo ni, ang gobyerno haliyo ng tao, ang gobyerno bakalo ng tao, asin ang gobyernong patiuson ang tao. The government of the people, by the people, and for the people. Iyo tabi ini ang nahihiring tangon niya, lalo't-lalo na paharanin na ang eleksyon. Ta ang gustong magkasunod gunya ng mga panahon gayo kita nagbabalik, bako ini sa story sa martial law. Bagkus kay sang panahon di taman niya namatian ng martial law digdi sa probinsya kan Sorsogon, and I hope na ina na mga haka-haka ngunya na baad magkaigwasin martial law is haka-haka naman sana. Anyway, ini na pigtataram ko ngunyan. Napapanahon ini digdi po sa satuya. The government of the people, by the people, and for the people. Natabaga na sabi ko. Ngunyan tabi pag nagkontra ka sa mga nakatukaw, markado ka. Yan ang saro sa problema ta digdi, lalong-lalo na po sa probinsya kan Sorsogon. Yan ang pigtataw na the government of the Filipino. Halion ang mga tao. Halion sa mga nagpaparakontra sa gobyerno. By the people. Every time na may eleksyon, iyon ang gusto na lang mangyari. Pagbarakalo na lang ang mga boto kan mga botante. Sabihon ta na natural na ini nangyayari sa tuya. Pero I hope and we pray na igwa pa sin mga tao na dili nababakal ang sa indang mga boto. Nagboboto depende kung sisay ang pigtaapod kan sa indang konsensya. Ang pigboboto depende sa kakayahan sa mga nagkakandidato. Ang pigboboto ito na may aram ninda na kaya panindugan ang sa indang mga posisyon, na kaya bumangga sa kung sisay man ang sa indang leader, sisay man ang sa indang head, pag sinda nakatukaw, minakontra para sa karahayan kan mga namamanwaan. And for the people, patiuson ang mga tao. Sa padagos na pagiging panatiko, pagiging loyalista sa mga butante, duman sa mga tao na dahil nang hinimo kundi ayuda digdi, ayuda duman, tapos ngunyan, grabe manggiraray ang pagtios. Nadai naman pigigibo sa ngaran kan sa iyang pagiging servidor. Kundi ang gusto na lang, magkamal ng kwarta, diretso sa indang bulsa sa pamamagitan kan mga proyekto, kan mga infrastrukturang proyekto ng Draculaon. Na dahil man dapat kaipuhan, nagiging prioridad sa gobyerno ngunyan. Ruba dini, ruba duman. Kalkag digdi, kalkag duman. Magibo nin mga project na daimang katuturan. Mahimo nin mga proyekto na mas delikado pa kaysa makahatao nin katrangkiluhan. Good morning tabi kay Sir Eduardo Atutubo, amin yan na idol ko din pag-abot sa araw kainin mga And of course kay Madam Nery Lascano sa Barangay Talisay, and sa branch manager po sa Jollibee Aglipay, Mandaluyong City, kay Miss Arden Cinco Bernardes. Good morning. Good morning po sa Enduga Boss. Kay Sir Clark Clarence, good morning. Naunang bitang ko tabi ini ng mga antulo na words na taram ko tabi.
Iyon na ini ang nangyayari. Ang realidad sa buhay paggarani ang election, after election, at paparating ang election. Nagaro kita papit na pagkakaranaman na lang kung sisay ang mga nakatukaw. What they say is what they got. Ika nga. So kita, ano nangyari? Maski sala na namabati ta, umawon ta giraray. Iyon ang pagtatawag tabi na what you see it what you see. What you hear is what you hear. Hear no evil, see no evil. Ika nga. Good morning tabi kay Presidente po sa Senior Citizens kang Barangay Talisay, kay Chatinay Perenya, dyan po sa may Talisay, Sorsogon. Sa ngunyan tabi, mapagalon magkontra sa mga nakatukaw. Mapagalon magkomento nin maraot, maski aramon tama ang pagkukomento mo. Pasimple nayaang paging kira-kiraray sa sistema kan diktadura. Dili lang namamatian sang gabos, pero iyo ini ang nahihilingtan na nangyayari sa panahon ngunyan. Iyo ini ang nangyayari sa panahon ta na garo ang satuyang freedom o ang kalayaan ta na magluwas ng sentimiento garo na lang sa napagbuburusalan. Ini na nangyayari sa satuya. Example sa nangyari kasuhapon na pag-aresto po sa dating Presidente Rodrigo Duterte. Nagkawatak-watak tabi ang mga Pilipino. Grabe ang sabi nila. Grabe ang nagiging abogado ng mga Pilipino na dili mo masabutan na ano kay arog kayan ang nangyayari. May pro, may anti, may fanatic, may loyalista. Ako nga rin pa nagsusurmato na ako pag nagpo-post ako bilang sarong taga-media. Yaong ako sa nga permi. May sarong naka-uniforme. Na garo pigpapapundo ang mga ano ko ta. Sa hiling niya, kontra ako duman sa idol niya. Imagine, naka-uniforme. Ibig sabihin sa naka-uniforme, membro tabi. Sa PNP, membro sa pagiging militar or whatsoever. Pero sagkod gunyan, nayaon pa siya sa gobyerno, natatadili siya nagsusunod sa kung sisay ang dapat niya sundon. Sabi ko nga ni kasuhapon, ang nangyari kay Pangulong Duterte sa pagka-aresto, bako sana dapat puro emosyon ang pairalon. Kundi adalan kimayad, magmasid kung ano nangyayari. Natata kaipuhan na si Pangulong Duterte arestohon. Natakaipuhan na panagutan ni Duterte ang mga sa iyang naginibuhan. Sa kuya, it should be better, natakbaga. Di na ito may hiling nasa gabos tabi na mga kaso na inahampang po kung sa tuyang mahal na Presidente Duterte. Matatawan na tabi siya ning pagkakataon na ihatag, ilabi ang sa iyang mga kasagutan. Ilabi kung ano ang sa iyang gusto sabihon, tanganing ipaglaban niya ang sa iyang mga karapatan. Ang pagka-aresto tabi sa satuyang mahal na Presidente Duterte, bako yan nagtatao, nakita tabi mag-aklas sa gobyerno. Nakaipuhan ta na magkaribok, kaipuhan ta na
tawag sa di, kay puhanta na magkawatak-watak bilang sarong bansa. Dapat nga ningon yan ang panahon nakita tabi wait and see sa kung ano tabi ang mangyayari. Ayaan tanaan mga matitibay ta ng mga abogado, ang mga matitibay po ng mga abogado ni former President Duterte ang magsurumaton para sa iya. Sa mga tabi nang sasabi kay nina nata inaresto daiman kunusin warrant of arrest na ipinakita. But sad to say, I would like to explain this. Ang dating Presidente Duterte, sarong matibay na abogado. Sarong juwis. Ika nga. Presidente kan Republika ng Pilipinas. Naging mayor, naging congressman, at kung ano-ano na posisyon. Sa pagtugot tabi ni Presidente Duterte na pag-upo duman sa nag-aaresto sa iya, maliwanagon siguro tabi mga kababayan, as being a lawyer, si Pangulong Rodrigo Duterte, nagkakadirilo ta kita sa pagkasabi ta di. Si Pangulong Duterte aram ang kalakaran natata siya kaipuhan arestuhon. Yan, bagadakulo ng tao duman. Kung daing warrant of arrest na ipinahiling kay Pangulong Duterte, sisiguraduhon tabi sa mga tao na yaw nakapalibot sa iyan kasuhapon na dumam pa lang magkakariribok na. Pero sa tataramon tabi ni Pangulong Duterte, duman sa iyang kinakasama kay Ma'am Hanilet, pinugulan baga tabi ni Pangulong Duterte yadto. Ang sabi, dai ka na ngayon magparasurmaton, tamay warrant of arrest. As being the lawyer, siguro naiintindihan niya na takaipuhan niya mag-upod. Iniman ng mga abogado, iniman ng mga matataliw ng mga abogado tabi natin nga mga panahon na ini na nasa side po ni Pangulong Duterte. Imbis na paliwanagan ang taong bayan, medyo piguudyokan patabi na wara man nang iarog kay ni. Wara man sin warrant of arrest. Kumbaga illegal nga yan na pagka-aresto sa iya. Amakon mo yan. Ako dili ako nag-ano ini duman lang inipigkuha ko pigbase sa mga nabasa, sa mga nakikita ko, kasi sa mga opinion sa man lain-lain. Pigtutunong ta sana. Napigsasabi dahil ngayong warrant of arrest. Sabi sa mga abogado, illegal nga ang pagka-aresto kay wala ngayong warrant of arrest. Imagine that. Ang sarong tao, lalong-lalo na po sa kaparehas po kan dating Presidente Duterte. Dili yan maupod duman sa mga arresting officer kung daing dara na warrant of arrest. Ang pag-upod tabi kan sarong tao na ipiga-aresto, pili tabi ilaban ang sa iyang karapatan kung daiman tabi kidarang mga warrant of arrest sa mga tao na gustong mag-aresto. May sala sa wara. Iyo yan ang sa batas tangon yan. Sa side naman sa gobyerno na pigtatarampo ni President Marcos, they are just following kung ano ang dapat ninda sundon. Igwa baga talaga inining kasunduan. As being one of the country involving in the International Criminal Court. Pero sabi nga ng giraray sa mga abogado tabi ni Pangulong Duterte sa mga matataliun ta na mga kababayan. Ako saro na ako duman sa mga sabing matatali pero daig aram.
amo ko lang maki-discussion sing grabe. Ano? May nagsasabi na out of jurisdiction na ngaya sa ICC ang pagka-aresto. Ang pagka-aresto tabi kay Pangulong Duterte, bako tabi ni nagtatao ni nahaliun tabi ang karapatan na ipaglaban kung ano man po ang sa iyang karapatan bilang tao. Kung di pigtatawan lang siya ng pagkakataon, again, din pagkakataon na ipaglaban ang sa diri niya sa bagayon na proseso kang hustisya. Ano ba ang kinaso kay Pangulong Duterte? Crimes against humanity, ang pagkagadan tabi sa mga tao paduman sa programa niya saan siya po ang presidente sa war on drugs. Sabihin ta na saro si Pangulong Duterte sa the best president na nagkaigwa tabi ang Pilipinas. Yes, I believe that. Napugulan tabi ang mga paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. Makalakaw-lakaw ka tabi pagbanggi na dahil sa imo naglalabot. Siring man makataram ka tabi whatsoever you want to say, kasi may freedom of expression kita. Pero sabi ko nga ni, may mga batas man dapat simbagon na nabalgaran sa tuyang mahal na presidente. So iyo nga ni tabi ang pigsasabi ko na kaipuhan na umupod di Pangulong Duterte duman sa mga arresting officer, tanganing ilaban niya sa diri niya. No. Dili ako nagdidiretso sa rumatong kay ako medyo tungaan opinyon ko digdi. May nagsasabi na mayad daw na naaresto si Pangulong Duterte. May nagsasabi na iyon na ngaya ini ang magiging mitsa sa panibago ngayon ng martial law. Siguro bilang taga-media, saro man ang tabi ako sa makakasabi na nata kay puhan ta pa magkaribok. Nano pa kay nagkaigwa kita sing gobyerno. Kung dili ta pagparasunudo ng gobyerno, nata ta kay puhan ta magkawatak-watak bilang sarong bansa para lang sa sarong tao na iniisip nato na iniidolo naton dahil maski pa paano sa anong kataon nagkakaigwa ng mga marhay asin nagkaigwa ng mga solusyon ng problema, although inabot kita tabi sa pandemic, kaya for almost 2 years stagnant man kita. Pero we have to face the truth, face the reality na sa pandemic time, maski nga ni grabing pagbawal, pero dire-diretso ang mga proyekto sa panahon po ni administration ni Duterte, ang build. Na iyo po ang saro sa nakikita ta. Pero sabi ko nga ni, kanya-kanyang estilo yan sa paggobyerno. May gobyerno na habusin karahasan. May gobyerno na gusto tawanin mga solusyon ang problema sa pamamagitan ng paggamit kidahas. So saing kita. Good morning tabi kay Kagawad Bulaw Pacheco kan Barangay Sampaloc. Kaya nga ni naghahapot ako sa totoo lang habo ko kunta magpara dili kay gusto ko sa indo po mismo mag-abot maghalian sa kuyang mga gusto sabihin. May pagbabasa ako dito.
Didingani kita sa syudad kan Sorsogon, nakulaw ng problema tamanungod sa transport sector. Tadili ta masabutan ko. Sino ba talaga nagsasabi kito to? May lado sa nagsasabi na so issue manungod sa phase out. Totoo. May lado man na nagsasabi na ang issue duman sa phase out. Bako, totoo. Ang politika pag-arog ni medyo nasa kadiklubang kita. Dili tamaraman ko niya kung sisaya nagsasabi dito to dili o whatsoever yan. Pero again, yan ang mga problema sa transport. Alatunta kung ano mangyayari dyan. Anyway, may pigpadara sa kuya digdian sa tuyang amigo. From the Sangguniang Panlalawigan. Ano ini? Ang manugod din sa ang manungod ini sa mga tricycle, yali tabi, ali po sa opisina ni Vice Governor Coronimar Antonio Escudero, 3rd Vice Governor Presiding Officer, sa Panlalawigan ni. Ang manungod po sa Resolution number 44-2025, basahan ko na lang tabi, na isigwe ko na lang po yun, medyo magingay man ini. Resolution urging Mayor Maria Esther E. Hamor to release all motorcycles and tricycles impounded pursuant to Provincial Ordinance number 40-2020 entitled An Ordinance Regulating the Use of Motorcycles and Tricycles with Modified or Defective Mufflers Exhaust Pipes which emit irritating, annoying, or disturbing sounds by reason of improper implementation within Sorsogon City. Proponent Honorable Edmundo A. Atutubo. Si Bukal ini, Bukal Edmi, Whereas Provincial Ordinance number 40-2020, also known as the Anti-Modified Muffler Ordinance of the Province of Sorsogon, aims to regulate the use of motorcycles and tricycles with modified exhaust pipes to protect public comfort and safety by penalizing the use of motorcycles and tricycles with defective modified mufflers and exhaust pipes. Whereas it has come to the attention of the board that the provincial ordinance number 40-2020 is being improperly implemented for the following reasons. Ayan na. A. The ordinance is being enforced by the SK3 traffic enforcers in the city of Sorsogon without the assistance of Philippine National Police Section 6 of Provincial Ordinance number 40-2020 vested the power to implement to the PNP through the PNP Provincial Director and the Chiefs of Police of the component city and municipalities. B. The presence of PNP personnel during apprehension is mandatory. C. Penalties are imposed without the discretion of the courts, and some apprehensions are not in checkpoints. Therefore, not in accordance to Rule 6 of the implementing rules and regulations of the ordinance. Medyo halabaon ini. Relatively, all motorcycle and tricycles impounded in violation of Provincial Ordinance number 40-2020 shall be released if the city government of Sorsogon no longer intends to file the corresponding case for its violation to the proper court. Whereas the act of impounding motorcycle and tricycles without filing the corresponding case of violation of Provincial Ordinance number 40-2020
clearly defies Section 1 of Article 3 of the 1987 Constitution states that no person will be deprived of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall any person be denied of the equal protection of the laws. Due process is violated because the owner of the property confiscated is denied the right to be heard in his defense and is immediately condemned and punished. This ruling can be recognized, analogized in to improperly impounded motorcycle and tricycles. Summary ko Now therefore, in motion of Honorable Edmundo A. Atutubo, duly seconded by Honorable Ramel Robles, the board resolved as it is hereby done to urge Mayor Maria Esther E. Hamor to release all motorcycles and tricycles impounded pursuant to Provincial Ordinance Number 40-2020 entitled An Ordinance Regulating the Use of Motorcycles and Tricycles with Modified or Defective Muffler which emit irritating, annoying, or disturbing sounds by reason of improper implementation within Sorsogon City. Adi. Napunta kung si Isa ay nagpirma, no? Adi. I hereby certify to the correctness of the foregoing signed by Vladimir Biga, Assistant Secretary to the Sangguniang Panluluwigan, and attested by Honorable Pranimar Antonio D. Escudero, Vice Governor, Presiding Officer, Province of Sorsogon. Naditabi. So, be it, initabi na pigbasa ko, ini pa palang manungod po sa mga nakaagi baga na pagdadakop kan sa pamunuan kan SK3 manungod sa mga makusugon ang tabutso o loud pipe ika nga. Ini mo na mga modified niya na pig-apod sa SK3. Nagsurat na nga ni, garo tigtatapos na ini na pigahalat na lang na dapat i-release na kan city mayor, ang sa tuyang city governance ang mga motorcycle na in-impound din da. For how many months na ba ini? January, February, But again, maski arog kayo nini na pigano, ano ang magiging danyos perwisyon kayo ni? Tangaram ko baga kinasuhan tabi si Sir Eduardo Atutubo, kalpamunan kan SK3. Diyan po sa Mandaluyong City, shoutout po sa tuyang kapamilya, kay Jovic Lascano, kay Ate Carol, kay Nanay, diyan po sa Mandaluyong City, kila Angelica, at sa gabos po ng mga naging kapitbahay mi diyan sa Mandaluyong City, good morning po. So ano na yun ang mangyayari kayo ni? Dahil sa resolution na ini, dapat nang ibalik ang mga motorcycles na in-impound kan SK3. Pero, ang hapot ko lang tabi, ano ang masunod na aksyon kan Sangguniang Panluluwigan? O ano ang masunod na aksyon tabi kan mga na-impound? Ang mga tagsadiri? San mga motor na ini? Sinda ba mareklamo against sa SK3? Ini may resolution na agad-agad pigpapabalik na po sa Sangguniang Panluluwigan, calling the attention of Mayor Esther Hamor na ibalik ang gabos na na-impound ng mga motorcycle na pigdara po dyan sa city compound. Kasi haluyo na talaga ini. Kasi dapat amo nga rin pigsasabi kan buhay pa talaga kayo to si Dipunto, board member kay Guisayco, si Juan Guisayco. Ayon sa tuyang nakuha ang pag-iurun-urun duman kay board member Guisayco kahit ko. Pigkan silang una ini na ordinance and regarding sa loud pipe, modified na aron kayo nina pandadakop,
aram ko kinansil ini. Taday pa talagang gamit. Mga gamit na pwede tabi magdakop ang pamunuan kan SK3 sa mga arog kaya na klase sa motorcycle. Number 2, yaon digdi sa nabasa ta, hain tabi ang asistensya sa mga men in uniform or the people in the Philippine National Police sa pag-apprehend sa mga nasabing bihikulo. Sisay tabi ang pulis na nakapirma sa pag-apprehend nindo. I hope na igwa, taka mo tabi babalikan talaga kay ni. Maliwanag ang pigaano digdi sa san pigpadara sa tuya na ali sa sangguniang panlalawigan na dapat before ka mo mag-impound, before ka mo mandakop, magpaypay ng mga bihikulo sa mga saindong mga dadakopon, espesyalmente sa kaso na ini, sa loud pipe case, sa loud pipe ordinance, dapat igwatabi ka mong mga kaurupod na mga naka-uniforme. Bako uniforme sa SK3, kundi mga men in uniform na pigapunta ang mga taga-Philippine National Police. Daog panganin niyong nasa LTO, daog panganin niyo nasa HPG, Highway Patrol Group. Kung mag-apprehend ka mo sin mga arog kayan, ako, totoo lang, yan ako sa pagpapakarhay ng mga traffic rules. Pero sa nahihiling tangani, na paras kayo niyo, medyo na-abuso. Di ko aram kung initabi aram tabi ka sa tuyang city mayor, naarog sa diyang pigigibo niyo. Dapat kunta, ang sa tuyang city administrator na si Atty. Mark Girondola, pigkakatok man tabi ang opisina kan SK3 na pinamumunuan tabi kan sa tuyang amigo na si Sir Ani Achingues na, hey, Mr. Achingues, ayaw tabi pagparapandakop ta ini po, magkakaigwa kita ng bayulasyon. Ayaw tabi pagparapandakop ta makaalo sa satuyang mayor na dili nakaaram sa ordinansa na igo palang kita digdi. Kamu lang ang nakaaram kayan. Pwede mang katokon. SK3 tabi. Pwede tabi hindi paliwanagan mga dahilan niyo. Natata nagdadakop ka mo. Na wala pa man talaga kita sing gamit. Na pwedeng mag-test kan mga pigdadakop nato na according sa loud pipe ordinances na yan. May gamit na kaya kita? Iyo baga dapat ang pigaano sa tuyang city administrator si Atty. Mark Girondola na sana in behalf of Mayor Esther Hamor, ika na po mismo magpaabot kay Mayor Esther na, ma'am, medyo sala na kita. Ang sa tuyang mga apprehending officer sa Hanakan SK3, medyo may abuse na nangyayari. Diba? Kung amoy ni ang pigpadara na surat hali duman sa sangguniang pandalawigan, asap ini na panawagan tabi kan sangguniang pandalawigan sa opisina tabi kan sa tuyang mahal na alkalde kay Mayor Esther Hamor na ibalik, isurrender na, i-turn over na giraray sa mga tagsadiri kan mga motorsiklo ang mga in-impound ninda na pigkurumpis ka nila without no proper implementation. Dahil nga ni siguro natawan ng pagkakataon na ilaban sa mga tagsadiring ini ang isa ng karapatan na magsurumaton natatadili ninda kay puhan kuhaon ang sign ng mga motorcycles. Kaluluoy mambaga mga nagtatrabaho. Imbis na nagagamit ninda sa law kan 2 bulan, ano ang nangyari? Pinauranan lang nga siguro niyo sa luwas, nagkarulupa na nga siguro sa imbayan ni naka-impound. Aber daw. May impounding area ba yada sa city? Aram ko dai. Sa intabi naka-impound din tanganing makita tang kondisyon sa mga kay Kagawad Bulao saro ini sa sa SK3 base aram po niyo kung sa pigi-impound sa mga motorcycles diyan sa city. Kaya dapat ang opisina sa SK3 dapat may sadiri na impounding area. Tasinda ang nagpapa-implement ka ini.
useless ang implementation sa city ordinance, kumbaga totoo ini na may ordinansa, kung dahil man kamong impounding area, mismo sa opisina niyo. Tanganing time to time, mabisita tabi sa mga tagsadiri ang kondisyon kansay da mga motorsiklo na pagpakakuruwa niyo. Again, I am not against sa pagpapautob niyo para mapakaraya ang batas trapiko. Maski nga ni dahil na mapakadtuan ang mga para-tricycle, mga transport sector nato, maski dahil na nga ni mapakadtuan, tapor na lang traffic sign ang nakabutang dyan, no parking, no unloading and no loading. Pero pag four wheels ang mga nagpapark dyan, lalo at yung mga barkada niyo, ay sus, okay lang, di assist pa. Sabihin niyo na mali ako, hiling-hiling ko baga digdiyo, maski digdi ako sa laog sa nano, nahihiling ko. Di ba? Pero ang beses ko na inano ang mga niyo sa sa kabaan sa dina Burgos Street. Padabaon ng baga niyo taben mga nasa four wheels. Maski aram nga niyo na delikado da magpapark dida sa babaan sa sa eskwelahan na yan, inabaga, mapaliko ang mga sakyan dyan, nagkukost baga tabi ka mo traffic. Butangan pa niyo sin barikada na tali. Ang nagibo ko yan, katali mo talaga. Maliko ka, mahalat ka, na makababa sa mga pigbababasan mga natataday ka o magtao. Nin talagang bagsakan kan mga estudyante na pigdudulong. Aber. Di ba? Aluyo na yan ang problema eh. Digdi tabi alabao ng didio sa tapat bi. Pwede ba ganda nagibuo na ang ihatod na lang sa driver o kung sisay man nakaibanan sa yaya whatsoever, idulong sa eskwelahan na bako magkos dyan. Pag nagkabaranggaan dyan sa kanto mismo sa DBP, babasulo naman niyon mga driver. May nagsabi din na ang impounding area kuno sa likod sa Amberge. Lain na palang pwede dapat ina na Amberge dyan, na nakaparada dyan, ambulansya. Bako ini ng mga impound na motorcycle. Sige na yung pang-apprehend, man palang ngamusin impounding area. Pahaliw niyo kung matugutin na pang-fire truck, i-impound niyo dyan sa mga pigdarakop niyo. Mag-request na tabi ka mo, ini panawagan nyo, suggestion ko na ni sa iyo, mag-request na tabi ka mo kay City Mayor o di kay Gobernador Buboy Amor ng impounding area na masasabi niyo na kamo ang magiging caretaker, bako na sa ubang mo pisina ang magiging caretaker sa kamo ang may jurisdiction kayan. Baga mga magayuno ng programa sa probinsya, mga magayuno ng programa sa syudad, pero sa mga kaparehas niyo, nasalto ang kaisipan, sa salto ng kaisipan, medyo sala na, napaparaot lugod sa inyo ang gobyerno. May simbago na ako, base magsimbagin eh. Good morning! Hello, Joe. Yes, good morning. Live po kita digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Ano po ang masasabi po niyo digdi sa nasa skate region. Hello? Magtawag ka giraray, Sir Red, ikabit ko lang sa microphone ini na telepono na saro. Yeah? Hello. Namabati na? Hello? Hello, Tabi. Hello? Nawawara ang signal mo, brother. Sige, anyway, sa mga masunod, Tabi, kaulayon Tabi ni si Sir Ed, sa mga masunod nato na programa. Kay dili ini na babati digdi sa tuyaw.
Anyway, good morning. Magayon kung na makaulay tayo ni kung ano sa iyang opinion man kayo ni napigluwas po kan sangguniang panlalawigan. Okay, balik duman kita sa ano. Basta ini na problema sa SK3 tapos duman sa mga nagkadarakop sa Loud 5 Ordinance. May panawagan na ang sangguniang panlalawigan, ASAP, sa opisina po ni Mayor Esther Ramor na initabi ng mga inimpound, ibalik na sa mga tagsadiri. And also we are calling the attention of Sir Ani Anchinges na sana sa panawagan man ini kan sangguniang panlalawigan magutob man tabi sinda. Ta siguro nag-irestorya naman kamo kay ni kung may kaso po kamo na ilalatag sa mga pigdarakop niyo, kasuhan na lang tabi niyo. Iyang ano ko, iyang may sasabi ko, basta ang importante diyan may surat na as in resolution na tabi ang sangguniang panlalawigan urging the city mayor to return all the vehicles, the impounded vehicles sa mga owner na po kay ni. Ang oras tabi ganap ng alas 8:06 ng pagkagat ang oras na nihatod po sa Indo kan ako Bicol Party List katabang na kasulog pa 131 sa Sindong mga balota. Dahil paglingawan iboto ang sariling atin. Digdi kita sa ako Bicol, ang ako Bicol tabi ang party list kan ako Bicol, iyo lamang tabi ang party list na igwa. Digdi po sa Kabikulan na igwanin mga satellite offices sa manlain lain po na mga probinsya. Siring man may mga coordinators po sinda na pigkaag tanganing mas may maranian ang mga kababayan nyato na maidulog ang sa indang mga pigahagad na tabang at may mga coordinating centers po ini. Digdi po. Lalong-lalo na po digdi po sa probinsya kan Sorsogon, ayaan po sa Maytugos. So again, ako Bicol Party List katabang na kasurog pa 131 sa Sindong Balota. So balik kita duman sa mga nainot nato na ano Sabi ko nga ni kanina, bako man ako abogado tanganing ipaliwanag din gusto ang nangyaring pag-aresto sa satuyang mahal na Presidente Rodrigo Duterte kaso hapon. So dili taman po siguro kay po nagkita tabi magkawatak-watak bilang sarong bansa kundi sabuton tatabi kung ano ang nagiging issue niya na mga panahon na ini. Bako po ini dahil sa kita panatiko, bako po ini dahil sa iniiduluta ang sarong tawo. Kundi may mga batas kita na dapat ipairal. May mga batas kita na dapat sundon at ito ang mga dapat naton na tawanin pansin. Ang issue is a political process. Labanan sa mga politiko dapat dili magkawatak-watak ang mga Pilipino. Let the lawyers PRRD kung ano ang dapat nindang gibuhon. Let the government do what the best para sa satuya. Sabi nga ni Ninda, gibuhon taman ang satuyang parte bilang mga Pilipino na magkaigwa kita sinmayad na gobyerno. Alas 8:09 na po at oras na po unikan sa ato na pansamantalang pamamaron sa itong programa. Sa Lunes tabi o sa kuyang sa direct account magkakaigwa po kita ng karugtong kayo ni. I hope na si Sir Ed Atutubo maging guest kumanduman. Tanganing pag-urulayan ini ng mga bagay-bagay na araw kayo na regarding sa mga Loud 5 Ordinance na ini Although si Sir Ed Atutubo bako man ni abogado kundi saro man sana na biktima. Sabihin ta na biktima ta ang ordinansa pigsasabi na illegal, so biktima ini matatawag. So again, sa programang kasama mo si Jojo Digdi po sa Bicol TV Sorsogon, sa gabos po na mga pag-iriba, sa sakuyang station manager Saro Abestoso, abangan po niyo masunod na programang issue ora mismo. Ini si Sir, alam ko manugod man ini kasuhapon na isyong pag-anuhan kayo ni. Although ako ko pangunahan pero nagikinig-kinita ko Diyos maray na aga po sa Nagabos, Diyos mabulos po. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo
Tuwing Lunes at Miyerkules, alas 7 ng umaga, dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon.